Alright guys, this is the in-depth review of Groove YB5515 Industrial Yard Crane by TWH at 1:50 scale. This product, nabili natin to kay Sir Denhao. We will be showcasing its build quality, its function, and for the bonus, I'll be sharing to you guys on how I stabilize the loose parts, especially sa mga ganitong common problems like yung mga hydraulic cylinder na loose. If you intend na i-display siya and it doesn't hold much if you added some weights, yon yung common problem na yon. I'll give you a solution for that. So stay tuned guys up to the end of the video. Out of the box, you'll get this tool. Yan, this plastic material. It will help you to open those functional parts ng product. So very helpful tong tool na to. Okay, so aside from dyan, yung extension jib is also included na may Groove logo. Yan, tapos aside from dyan, meron mga included na securing pins. Ayan, meron siyang dalawa. Malilit na part, pwedeng mawala, but I think meron namang replacement para dyan. Yung mga sewing pin, yan, pwede siya doon. Okay, so let's get started. Okay, starting from the front, yung build quality nito guys, lahat siya is die-cast metal, yung gawa ng TWH. Meron lang siyang mga konting plastic parts. So ang plastic part na nakita ko is itong number 1 is itong pinaka hitch na dito. Ito yung sa tali niya, that is plastic. Pero itong mga parts na to is die-cast metal. Okay, so aside from doon, itong window, windshield, clear acrylic. Kita yung mga detalye sa loob. Hindi siya yung parang tinted or smoke. Clear lang siya. So maganda yung detalye niya guys. Okay, so sa front, very sharp yung Groove logo niya. Yan, ito yung mga prints niya dito, mga warning signs is very crisp and sharp yung mga images. Yung headlights niya saka itong signal lights is plastic insert, hindi siya painted or sticker. On this side, there's more imprints, decals here, 4x4. Yan, meron din dito. I barely see it. Manitowoc here. Yan, die-cast metal din to, pati yung rims niya. Rubber wheels, maganda yung trucks niya, yung truck pattern. Yan, tapos yung doorknob niya is painted. May model doon ng YB5515. Tapos ito embedded sa body to, parang pulley. Tapos ito headlight. Okay, so sa side na to, meron siya tinatawag dito na crane angle indicator. Yan, once na inangat mo yan, gagalaw din siya guys. Yan. So this side na to, may Groove logo there. Dito rin, same as dun sa front niya, plastic inserts para sa signal light and stop light. Very sharp yung mga images dito. Then the other side, meron din mga warning signs dito, some prints. Tapos dito sa crane part niya, meron ditong hydraulic lines. Yan, may mga warning signs din. Tapos model 5515 YB. Tapos dito rin meron din ditong angle indicator. Yan, tapos this part, dito kinakabit yung jib extension niya. Tapos may butas dito to secure yung pin.
Okay, so ganito magiging itsura niya pag kinabit mo ito. Yan, dun kinakabit yung pin, tapos insert mo lang siya. Ganyan yung itsura niya guys. Alright, so dun sa crane hook is die-cast metal. Very realistic din ang look niya. May mga studs ng bolts doon. Pati yung tiny hook na to is die-cast. Tapos yung string niya is hindi naman ganun kakapalan. Maganda yung string niya. Okay, so dito sa hook part niya, meron tong tinatawag na cut-off latch. Yan, this one. Magalaw yan. Na in case sa real truck nito, if nag-retract yung string at na-reach na to dito, it's automatically will stop the machine. Yan, yan ang tawag din is cut-off latch. Yan. Okay. So sa bottom, wala akong makitang markings dito. Yan, walang markings. Pero ang ganda ng detalye niya sa ilalim. I guess yung TWH, wala silang mga markings dito sa embedded dito sa body. Mga prints. Okay, so isang function neto guys. Itong wheel niya is may wheel articulation yung rear saka front wheel. Dito sa likod, hindi lang ganun kalaki yung turning radius niya. Pero meron siyang articulation, while yung sa harap, yan, medyo wide yung turning radius niya. Okay, so aside from dyan, isang part nito, meron to tinatawag na stabilizer. Yan, to secure yung crane if i-deploy mo yung crane arm niya. Surprisingly, yan, ganyan siya. Surprisingly kapag nakababa na siya, it can barely hold the body. Tignan nyo, nakakaliko yung mga wheels niya. Naka-elevate yung mga gulong niya. Dito lang hindi masyado, pero elevated din siya. Yan, maganda para sa diorama. Yan. Okay, for the length netong dimension nitong crane niya, this is a 4-part telescopic crane arm. Yan, sukatin natin guys, gaano siya kahaba. Yan, maximum na ba? Okay, yung length nito sa cm, yung maximum niya is around 44 cm. Yan guys, 44 cm. Okay, isang napansin ko dito, itong string niya, if i-retract mo siya, hindi siya yung commonly na meron dito sa gilid na iniikot na ganon. To use this retractable drum, all you have to do is pinch it down, yan, para mag-retract yung string niya. Okay, so ikabit natin yung extension jib. Ito siya, dito siya dapat ilalagay. For that, one thing lang na notice ko dito, itong string niya is naka 2-string configuration siya. Yan, dito nakatali to dito, which not advisable if you're gonna put this extension jib. Yan, pero pwede pa rin naman kung ayaw na siyang tanggalin kasi secured na yan dyan. Meron yung butas dyan para i-secure yung string. All you have to do is retract this string. Pang i-display nyo siya, okay pa rin, pero mas decent siya kapag one string configuration lang guys.
Kita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa if ever na ikakabit natin tong extension jib. So yung pin, ito para to dito, para hindi siya gagalaw. Ayan, medyo maliliit yung pin, pero kasukat lang to guys ng mga sewing pin. Puputulin nyo na lang in case na mawala yung part na to. Yan. Ito na yung crane hook. Pwede pa rin naman. Pero mas decent tignan kung single string configuration lang siya guys. So ganyan magiging tsura niya. Yan, ganyan ginagawa ko. Kung i-redo natin yung nut niya, yung tali niya, i-redo natin kasi may nakita akong error dito. Yan, this one. Yan, hindi siya dapat nandito yung exit niya. Dapat yung tali niya andito, dito siya lalabas, tapos dito papasok sa gilid, not on the center. Yan, yun ang naman nakita kong error sa kanya kasi ganyan magiging itsura niya. Yan, dapat nandito sa kabilang gilid lang exit point niya, saka entry point ng string. But okay pa rin naman kung i-display niyo siya ng naka-attach tong extension jib. So ganyan yung magiging itsura niya guys. But kung hindi naman, kung yung isang configuration yung gagawin nyo, let's say dito lang siya sa gilid ilalagay. Tanggalin natin tong pins. Okay. Tapos retract natin to. Yan. Dito siya dapat ilalagay. Yan. Tapos sa other side, ito insert mo lang to dito. Doon sa other side, meron din paglalagyan ng pin, particularly dito sa side na to. So it will secure in place. Yan. So ganyan yung magiging itsura niya. So one thing na na-notice ko dito sa particular na yard crane na to, yung ano niya, hydraulic cylinder doon, it won't hold much, especially kapag nag-add load tayo dito. So for example, I usually add some mods dun sa product, like ito, parang weights niya. Yan, nag-add ako ng ganyan. Then if you put some heavy weights, it won't hold much. Okay, so yun yung common problem sa particular product na to kasi wala siyang mga locks dito, like Allen screws kapag ipoposition mo siya ng ganyan. May solution para sa ganyang problem. So ito, simple trick lang to guys na isi-share ko sa inyo. Okay, so this is a lollipop stick. Yan. So, gagawin natin, magkakat tayo ng size neto para dito sa kung anong position yung gusto mong angle. Let's say, ganyan. Ako kasi gusto ko full extend yung ano niya, yung angle para pag nag-add ako ng accessory. So, magkakat lang tayo ng size ng lollipop stick na kakasya dito. Yan yung length niya. Tapos ikakat mo siya in the middle. Yan. Cut mo siya in the middle para maipapasok mo siya dun sa chrome part na yan. Ito yung ginagawa ko
para ma-stabilize o ma-support yung crane arm. Yan. So, ganyan lang siya. Simple trick. It will do the job. Ganyan siya. Tapos, add tayo ng weights. Yan. For diorama purposes. Then, let's add some weight also. Okay. That's it. It will barely support yung arm para hindi siya bumagsak. Okay? So, meron kasi mga product na yung arm niya, meron dito mga locks, may mga Allen screw para mai-position mo siya dun sa angle na gusto mo. So, for the weight, nitong Groove YB5515, timbangin natin guys. Yan. That is 317 grams. My weight satisfaction. Para sa functionality, aside from dun sa stabilizer, may mga moving parts to guys. Part na to, this is a compartment. Yan. Kasya tong crane hook niya. Kung tatanggalin mo, kasya siya dun. Aside from dyan, ito, this is the engine bay. Engine bay to ng crane. Motor para dito. Yan, may engine details. And also, na-open yung door nito. Kita mo yung mga detalye sa loob. Dito sa likod, this is the engine bay. Ito yung exhaust pipes niya. Yan, nabubuksan yan. Ito yung engine ng truck mismo. This one. Yan. I think this is the room for the battery. Ang daming moving parts na itong particular item na to. This is a scale model of the actual Groove YB5515 industrial yard crane. Ang ganda ng detalye nito, very premium. Additionally, itong na-mention ko kanina na wheel articulation niya, kasi ginagamit to sa mga yards, yung mga tight spaces tong crane na to. So, you can do crab walk, large radius turning. Ayan. Medyo hindi lang working dito sa surface ko, pero ox naman siya. Freewheeling naman sila. Okay. So, very realistic yung look nito. Even yung mga bolt and studs niya dito, kitang-kita. Ayan, saka sa top na to for realistic looks. Ayan, okay. So, yan yung mga kasama niya sa box. Kabit natin to. Ayan. For the size comparison, meron pa ako isang crane dito na 1:50 rin. Ang brand nito is Joel. This is the Ackerman EW200 wheel type crane na 1:50 scale. Ayan yung stabilizer niya. Ayan, magka-size sila. Siyempre, mas maliit talaga yon kasi mga industrial yard crane lang yung size nito. As meaning nung model niya 5515. So I guess this is 15 tonner crane. Yan. So yun yung mga looks nila. Yan. So nag-enjoy ako having this product on my hand. And ganda siya para sa display, guys. Okay, so that's much of it. If you like more of this
diecast product review, just follow my page. I have a TikTok, Facebook, and YouTube account. So please stay tuned for the more product review. Okay, so I'll see you and goodbye.